Ako si Elias, isang lalaki mula sa Baryo Silakbo. Katapangan, kalakasan, at kapayapaan ang mga salitang naglalarawan sa aming munting lugar. Malayo kami sa syudad at simple lang ang aming pamumuhay. Sa aming baryo, mahalaga ang papel ng mga kalalakihan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Kami ang inaasahang mamuno at umiyak ng kapayapaan sa aming lugar. Kapag ang batang lalaki ay naging 10 taong gulang, siya ay nagsisimulang mag-ensayo para sa mga digmaan. Maliban sa pagtuturo ng makikipaglaban, itinatanim sa amin na ang tunay na lalaki ay matapang, makisig at walang kinakatakutan. Hindi kami mahina, lalong hindi kami umiiyak. Maganda na kayo, paparating na si Kapitan Leonardo. Si Kapitan Leonardo ang aking ama. Siya ang namumuno sa aming baryo. Para sa mga tao sa amin, isa siyang simbolo ng tunay na lalaki. Matalino, malakas, at laging panalo sa digmaan. Nais ng ama na ako'y maging isang malakas na mandirigma, kaya siya ay napakahigpit. Subalit, hindi naging madali ang aking pagsasanay. Hindi ko masabayan ang mga itinuturo ng aking ama, kaya siya ay laging nagagalit. Simpleng bagay na lamang ay hindi mo pa matutuhan. Napakahina mo. Hindi ka tunay na lalaki. Ngayon ang araw ng kapistahan sa aming baryo. Buhay at makulay ang baryo dahil bawat tahanan ay naghanda ng masasarap na pagkain at nagsabit ng mga palamuti. Ang gandang iguhit ng tanawing ito. Ngayong gabi gaganapin ang taon ng palaro ng lakas at kakisigan. Unang beses ko pa lamang sasali rito. Ang aking mga kalaban ay si Kael, ang pinakamatipuno kong pinsan at isa sa mga pinakamalakas na mag-aaral ni Papa. Simula pagkabata, ay sanggang dikit na kami sa pagsasanay ng ama. Nanalo si Kael na ikinanlumo ni Elias. Mayabang si Kael. O baka umiyak ka ha? Ang hina mo. Mahina pala ang anak ni Kapitan Leonardo. Pinagtatawanan kanina. Ano ang kinabukasan ng ating baryo kung hindi mahusay ang susunod na pinuno? Ako ay lubos na nadidismaya sa iyo. Paano ang isang lalaking tulad mo ay madaling natalo? Napakalaking kahiyan nito para sa akin bilang pinuno ng ating baryo. Tignan mo nga ang iyong pinsan na si Kael. Siya ay tinitingala. Ang lakas na kanyang ipinakita ay simbolo ng tunay na pagkalalaki. Imbis kasi na maglaan ka ng oras sa pag-ensayo, inuuna mo pa ang mga bagay na wala namang halaga. Gusto mo bang pagtawanan ako? Pagpipinta? Iyan ay gawain lamang ng kababaihan. May nakita ka bang lalaking nagpipinta sa ating nayon? Sa unang pagkakataon, ay tumulo ang luha sa aking mga mata. Mahina nga ako. Ang tunay na lalaki ay hindi dapat umiiyak. Huwag mo kong iyakan. Hindi umiiyak ang lalaki. Pinahiya mo ko tapos iiyakan mo ko ngayon? Ano pa bang silbi ko rito? Galit ang aking ama. Higit na mas magaling, mas lalaki ang aking pinsan. Bakit ba napakahina ko? Hindi ako pwedeng umiyak. Bakit hindi ako kasing lakas ng ibang lalaki? Lumalalim ang gabi at kapansin-pansin ang liwanag ng buwan sa madilim na baryo. Naglalaro sa aking isipan ng iba't ibang bagay, ngunit iisa lang ang aking gusto. Nais kong umalis sa lugar na ito. Napakahusay, napakaganda ng iyong likhang sining. Napatingin ako sa boses. Ito ang unang beses na may pumuri sa akin. Umapaw ang aking kasiyahan, ngunit sumabay ang buhos ng aking luha. Ilang araw nang mabigat ang aking nadarama. Akala ko'y pagtatawanan niya ako dahil sa aking pag-iyak. Maaari ko bang malaman bakit ka umiiyak? Mukhang mabigat ang iyong pinagdaraanan. Ako nga pala si Matias. Maaari mo akong pagkatiwalaan. Salamat, Matias. Ako si Elias. Inisan ko talaga ang aming baryo. Paningin kasi ng aking ama na mahina ako.
Hindi ako kasing lakas na ibang lalaki. Naiiyak ako kahit na hindi ako pwedeng umiyak at gusto kong magpinta. Babae lamang ang gumagawa nito sa aming baryo. Anong sinasabi mo? Elias, ayos lamang umiyak. Wala namang batayan ng tunay na pagkalalaki. Tito, lahat ng bagay, maging ang pag-iyak, ay ginagawa ng anumang kasarian. Manuluyan ka muna sa aming tahanan at wala kang kakilala rito. Matapos kong makilala ang pamilya ni Matias ay hindi ko maiwasang matuwa at mainggit. Gaya ko, isa rin pala siyang anak ng kapitan, ngunit malaya niyang ginagawa ang lahat ng bagay. Sa una ay nanibago ako sa kanilang mga nakagawian. Mayroong mga bagay na dito ko lamang naranasan. Ngunit ang kinamanghaan ko ay lahat ng kasarian ay maaaring magpakita ng kanilang kahinaan at emosyon ng hindi hinuhusgahan. Hinahanap na si Elias ng mga magulang niya. Naabutan ng magulang ni Elias na nagpipinta siya at nakita ng mga magulang niya na kinagigiliwan ng mga tao ang kanyang talento sa pagpipinta. Halos 1 linggo ka na naming hinahanap, Elias. Nandito ka na pala sa Baryo Kanlungan. Lubos kaming nag-alala sa iyong kalagayan, anak. Paumanhin kung hindi naging bukas sa aking pag-iisip. Hinusgahan kita at nanindigan na ang kalalakihan ay dapat malakas palagi. Ngayon, nakikita kong masaya ka. Naging hadlang ako sa iyong mga kagustuhan at hindi ko pinahalagahan ng iyong damdamin. Patawarin mo ko, anak. Patawarin niyo rin po ako dahil umalis ako ng walang pasabi. Hindi ko po gustong paglalahin kayo, ngunit dito ko po naintindihan na ayos lamang ko ang lalaki ay mahina minsan. Ang pag-iyak ay normal, hindi ito dapat ikinahihiya. Ang pagiging tunay ng lalaki ay matatagpuan sa kakayahan nating tanggapin at ipakita ang ating damdamin. Nagkaroon na ng mga kompetisyon ng pagpipinta sa aming baryo. Lalaki o babae ay maaaring sumali. Kung minsan ay naiiyak ang mga bata kapag hindi sila nagagandahan sa kanilang mga gawa at natatalo. Ngunit imbis na magalit, ay pinapahid ko ang kanilang mga luha at tinutulungan sila. Ang aking pagbalik sa baryo ay nagsimula ng pagbabago. Ang mga batayan sa pagiging tunay na lalaki ay unti-unting nawala. Namulat ang karamihan mula sa kanilang saradong paniniwala na ang pag-iyak ay kahinaan na hindi maaaring gawin ng lalaki.